Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, January 4, 2024. So lakas ng sipa ng market natin. So na-breakout na natin yung 6,600 sakto. 6,602.52. So very good yung galaw ng market natin, medyo malakas siya. So nag-up po siya ng 1.59%. So ini-expect ko kanina umaga, medyo mapula tayo sa opening kasi nga yung US market medyo nag-drop sila na malakas kagabi pero very strong siya. Very strong yung market natin after ng negative 0.8 na loss na market kapon. So very strong, nandiyan na sila. So very bullish yung yung sentiment po ng ating market. Lalo na meron tayong nakita na 768.30 million net foreign buy. So halos 1 billion, di ba? Yung nandito na sa market natin. So bull run na bull run yung yung itsura ng ating market. So very good. Ang daming naglundagan na stocks. So FCG nanguna dito sa listahan natin. So marami talaga nakapondo sa kanya. Nag-breakout siya kanina so nag-up siya na 4.84%. So walang masyadong foreigners dito. Meron tayong negative 18.13K na net foreign sell naman sa kanya. Tapos si SPNEC ito medyo nag-drop negative 2.99%. Pero ang lakas pa rin ng lakas pa rin ng net foreign buying natin sa kanya kasi meron siyang 43 million na net foreign buy. Sino kaya yan? Si GSIS kaya yung bumibili dito kaya natin. SPNEC, Converge. So isa po ito sa mga nagpagalaw na market kasama niya si SMPH kasi itong si Converge natin sumipa nag-breakout sa MA100 meron siyang 6.93 million na net na gain sa market natin. Tapos meron siyang lakas din 53.54 million net foreign buy. Ayan. So hopefully yan yung inaantay natin na reversal kay Converge. Si dito okay, nag-drop si dito natin ng negative 1.27%. Meron siyang 701K na net foreign sell. So ewan ko ba't nag-trending si dito natin. Pero ang daming stocks na sumipa yung galawan. So siguro marami nakabantay kay dito. Tapos si Abacus natin. So Abacor Holding. So medyo maganda rin yung galaw niya no. So ilang araw na siyang ang lalaki ng galawan. So congrats dun sa mga nakapulot po sa bottom nitong si Aba natin. Ang laki na ng ginalaw niya. Marami pa siyang igagalaw, di ba? So hopefully tuloy-tuloy yan. Meron siyang gain na 7.14% and then sa blue chips ulit si SMPH natin nag-up siya ng 4.5%. Tapos meron siyang net foreign buy na 241.77 million. So very, very bullish po yung ating mga traders dito sa market natin. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung pong ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved. So due diligence lang po sa mga stocks na bibilin mo. Pero ngayon, ang dami kasi yung naglulundagan ng mga stocks naman natin. Okay? So follow mo ko guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa daily trending stocks review natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group natin. Meron tayong community ng mga traders po. So double check mo na lang yan. Tapos kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung daily uploaded videos natin. Hopefully, gumanda na rin yung mga views natin kasi ang ganda ng galaw na market natin. So, company reviews, yung ating mga sample trades, yung ating mga basic indicators, tapos fundamentals, and then yung mga basic studies natin sa market. And then, follow mo din ako dito sa crypto. Lakas ng pullback ni Bitcoin natin kapon after na mag 45K siya, di ba? So, follow mo lang din ako dito sa Palawi Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Hopefully, makahanap tayo ng makikita natin na maganda laruin later on. So, hindi pa rin masyadong hindi na bumabalik yung sentiment sa mga play to earn games. Meron mga meme coins, medyo malakas yung galawan nila. Okay? Follow mo din ako sa social media dito sa ating Facebook account. Check mo lang po yung mga posts natin dyan. Ganun din sa ating Palabi Trader na Facebook page. Double check mo na lang. Tapos sa Bodega Peak, yung ating mga articles sa local market, sa US market at saka dito sa crypto. Money earners, yung mga side hustles natin sa website. Medyo gumanda yung yung galawan ng mga website natin ngayon. Bumalik na natin yung mga readers natin. Tapos check natin yung mga summary ng mga nandito sa Twitter naman. So ano ba yung mga na-post natin sa ngayon? So punta muna tayo sa pinaka-summary ng market. Ayan. So very good nga po.
hopefully yan yan tuloy-tuloy na. 768.3 million net foreign buy po dito sa market. Tapos ang panalo dito, biglang nag-drop sa mining. Sino kaya dito? Negative 0.79% siya. Ang pinakamalakas is property. Si Ali medyo sumipa at saka si SMPH, di ba? So nag-up sila ng 2.77% and then si finance natin, di ba, kulelat kahapon. So medyo nag-bounce din naman yung galawan dito sa finance natin. Okay? So pakiramdam natin para may short bull run tayo. So ito po yung mga news sa ibang stocks. So tingnan natin. Mrs. G minus 0.78. So ang dami ding balita sa mga stocks so naglalabasan. Mrs. G breaks ground in Dalaguete, Cebu. FDC nag-up din siya 1.87. SEC approves Philinvest Development Corporation 10 billion fixed rate bond offering. Manila Water may drop siya. Terminates concession agreement with provincial government of Pangasinan. Ba't kaya hindi natuloy yan? Meralco, up ulit siya for 0.76. Starts bidding for 660 megawatts of interim power supply. Ano pa ba dito? Yung mga post natin. Medyo marami ngayon eh. Mrs. G, okay na yan. ASEN. So maraming nagtataka dito kay ASEN. Bakit siya yung pinakakulelat sa mga blue chips natin? Ang dami namang balita sa kanya, di ba? So wala pa lang siguro sentiment sa kanya yung market. Parang yung ibang stocks din natin, bigla na lang sumipa ngayon, di ba? So tingnan natin. Wala naman na tayo nakita negative rather negative na siguro sa mga earnings hindi ganun kalaki yung earnings niya. Pero hindi rin naman ganun kalaki yung loss niya. So siguro nag-aantay lang tagatulak. ACN unit formalized 49% block in Indonesia wind power asset. So tapos ito yung pinaka-catalyst natin, no? As the release of December inflation figures approaches January 5 forecast, including insights from AB Capital Securities point towards anticipated 4.1% inflation. So may numbers na sila. So bumaba nga siya, di ba? So alam ko last year November is 5, bumalik yata tayo sa 5.9. Ayan, so medyo bumaba talaga siya. And then, yun nga yung balita, yung interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas, magbababa din sila. Okay, so ganun din sa US market kasi. Converge, so ito yung galaw niya kanina. Earnings per, ano ba earnings natin dito? Revenue growth rate is 7.4%. Earnings growth is 9.3%. Merimart, ayan, napaparamdam. Revenues grew 27% year over year, 5.79 billion. Net income, 19.5% year over year to 50.76 million. Ayan, so kumita naman siya, kaya lang yung price ayaw pa niya. So property kanina gawa ni SMPH natin. Ayan. So Double Dragon gumagalaw din pala yung pinaka price action natin. So BDO, ayan, nag-up siya 2.85 kanina. So okay naman niya yung fundo niya. SMPH, so dami news kay SMPH. Monde, nag-up din siya 1.4%. Okay, ang daming gains kanina, ang daming post. Tapos si Converge ulit, ang daming post kay Converge. Ano ba meron dito? Below fair value, Converge. So ang estimated fair value pala niya ngayon is 12.3. Ayan, so mababa na siya, no? 12.3 pero medyo malayo pa kasi nasa 8 pesos pa lang naman tayo. Fidelity Management stake in RLC at 5%. Bitcoin, ayan, nag-drop kagabi. So laglagan dyan. BPI updates outstanding shares, ASN Renewables, completed purchase of shares from UPC Renewable Asia. EEI, nag-breakout si EEI natin. FNI, eto medyo kulang pa sa tulak. Manila Water, basa natin yan. ASN, Manila Water, Jollibee Foods Corporation, the global fast food giant founded by billionario Tony Tan Cacchon is ramping up its investment in Titan Dining LP. So ito yung kahapon. So yung mag-expand siya ng kanyang businesses. Goldman in talks with BlackRock, Grayscale to be part of spot Bitcoin ETF. So ito kasi inaantay ng Bitcoin. So baka bumubelo siya para sa ETFs natin. Kasi laki din ng drain up niya kahapon naman. Okay? Tapos hanapin natin yung summary. Ang dami dito, ang dami tayo na post kanina. Pero paulit lang, ASEN. Metrobank extends the waiver on small value transaction fees by another 6 months. Ano pa ba? Nabasa natin. Laglagan sa crypto kagabi. Casino is poised for significant expansion.
So sino ba yung makasino natin na stocks? And then yung galawan natin kagabi, so diretso na tayo. Ito yung nakita ko kagabi. So Dow Jones nag-drop 0.76, Nasdaq minus 1.18, S&P minus 0.8. Tapos yung representative natin sa US, nag-drop din siya ng negative 0.96%. Pero yun nga, iba naman yung ginalaw natin. So nag-bounce siya na malakas after ng drop naman natin. Tapos binomba ng ating foreigners. Okay? So very good. Ayan guys, so yung ating Patreon channel, as usual, yung mga gustong sumali sa training group po natin, always open po to sa community natin na gusto matuto about sa trading investing sa Philippine market. So meron tayong group dito na mini-maintain po. So pwede ka sumali, open po siya anytime naman. Okay? So double check mo na lang. Ayan, so refresh natin to para hindi mag-close si To Trade Asia Prime. So very good. Yung galaw natin, simula umaga, so medyo malakas talaga yung galaw natin. Bumanat yung PSE natin. No? So umaga pa lang mataas na siya. Until second half, dire-diretso siya. Tapos may pitik pa siya nung pa-pre-close na siya. So 1.59% yung ginalaw. So malapit na sa 6.7, no? 6,600. Tapos bumalik tayo sa normal na traded value natin is maabot siya ng 4.53 billion naman. Okay? So, taso, 768 million net foreign buy. So, ang tinamaan dito sa stocks natin, si ASN. So, drinap siya na negative 2.5. Nickel, 1.33 at saka si SEC, 1.32. Pero, siyempre, mas marami kasi yung maganda. So, kaya umabot tayo ng 1.59. So, Converge, 6.93, SMPH, 4.5. BDO 3.49, GGS 3.25%. So halos lahat is nagberde dito sa blue chips natin. 47% foreign participation and then 53% local participation naman. Okay? So yun po yung galawan. Tapos tingnan natin yung ating mga winners for today. So lakas nila, pinitik siya. 15.32%. Congrats sa mga no-runyans natin. Buhay na buhay si ano. Buhay na buhay yung mga stocks natin, di ba? So si ABA 7.14, Converge 6.9, FCG nag-breakout nga 4.84, si pa ba SMPH, ACE NA, yung yung preferred shares niya umakyat pero yung stocks natin hindi. Double Dragon 3.16 and then ayun si Medic na buhay 3.13%. So yung pinakamababa 3% to. So marami yung gumalaw ngayon. Tapos yung loser sino ba? Lotto. So profit taking na si Lotto. Minus 7.92, Balay minus 5.13. C Plus ba nag-profit taking na minus 4.57%, MRC minus 4.3, and then si Upson is minus 3.61%. So medyo malakas din yung mga laglagan dito sa mga stocks natin. Okay? So refresh ulit natin to. Punta tayo sa buyers and sellers. Then tignan natin yung galaw ng ating market. Okay? So breakout tayo dito sa flag formation nga siya. Meron siyang flag formation dito na ginawa. Tama ba? Kahapon ba natin napag-usapan yung flag formation dito na binuo ni PSE market natin. So dahil dyan, talagang 6-7 yung pinaka-main na resistance ng market natin. So hopefully mabasag natin yan by until January, di ba? So yung time frame naman natin sa kanya is January. So last year, January is malakas din siya. Pumipitik din siya last January natin. Okay? So very good. Dami niya siguro kumita. During this time, so okay yung price action. Pupunta na sa 6,000. Papunta na tayo 6,700. RSI is okay plus hindi masyadong obvious yung MACD formation naman natin. Okay, so very good. Punta tayo dito sa US market. Mukhang maganda. Magbabounce yata dito. Hopefully kung berde yung ayan medyo nagpo-pullback. Kung medyo berde yung galawan dito sa sa US market, hopefully meron pa tayo bago mag-profit taking si PSE market naman natin. So Nasdaq negative 0.1%, Dow Futures 0.23 positive, and then S&P 0.08. So mukhang babawi naman sila. European markets nagba-bounce na dito sa Asian markets. Marami pa rin mapula dito sa sa bandang Asian markets, no. Konti lang yung nag-bounce mula sa drop na galaw natin kapon. Kasi kapon, di ba, puro mapula lahat ng Asian stocks natin. So, very good. Tayo yata yung pinakamalakas ngayon dito sa Asia kasi nag-up tayo ng 1.5%, di ba? So, very good. Yung galawan natin. Crypto, nag-bounce na ba ito? Refresh natin.
So nag-drop kasi to nag 45K siya kahapon, di ba? So medyo bumawi siya ngayon ng drop. So 40 mataas pa rin naman. 43.3 si Bitcoin, 2.2 si Ethereum, and then BNB is 317. To si BNB ang medyo nakarangkada talaga ng galaw, and then ayan bumabawi na dito sa sa crypto markets natin. Kasi kanina umaga pagsilip ko dito, ang daming ang daming bumagsak sa kanila. Okay, so TRX2, si baba. Wala yata masyadong malakas ngayon na dito sa cryptos natin, wala. So mga 2%, 3% lang yung nakita natin na galawan naman. Okay, so refresh ulit natin to. And then, pag-usapan natin yung ating mga trending stock. So, time na siguro. Nakapwesto ko na ba dito sa dito sa PSE market natin kasi mukhang pabalik na yung yung rally ng market natin. After ng breakout na to, malakas 'yan. Lalo na meron tayong nakita na 'di ba, malakas na net foreign buy dito sa market natin. Baka maggalawan na halos lahat ng stocks naman natin. Okay? So, unahin natin si FCG. Okay? So, breakout siya. So, kaya pala pinag-usapan na to kahapon. May gustong pumitik na ng price. So, medyo maganda yung closing niya. MA 100, no? Yan yung current resistance niya eh. So, lagay ko lang dyan yung resistance. Pwede dyan. O medyo bullish ka dito sa 0.67. Pero lagay ko lang dyan. Kung medyo ma-breakout yan, eto watch mo, 0.67 sa kanya. So, tignan natin. Hopefully, walang pullback si PSE para mapatuloy na mag-breakout yung mga stock. So, very good din yung RSI formation ni FCG. So, medyo nakawala na siya dito sa downtrend channel niya. So, very good. Hopefully, tuloy-tuloy na yan para sa Shopee na... Sino ba yung nag-invest dati sa kanya? Bumili ng piso, di ba? So, medyo lugi pa din siya ng more than 30%, no? 35%. Kasi piso yung bili ng investors natin sa kanya last time. Okay? So hopefully bumalik siya doon sa price level na yon. So based dito sa price action natin, nag-up siya ng 4.84%. Meron siya, wala siyang foreigner. Minus 18K, CitySec call ang buyer, and then call Abacus yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So good vibes tayo dito kay FCG. SPNEC, mukhang nakakulong muna doon sa sa trading range na pinag-uusapan natin. Nag-close, halos mag-close the gap na siya. So na-break niya yung 'di ba? Nilalagay natin ng support dito sa 1.29. So medyo ibalik ko dito sa baba, baka i-close the gap pa niya bago siya makahanap ng support. Tapos yung resistance pa rin dito sa 1.38 naman. Ayan, mukhang nagpa-profit taking yung iba. Baka lumilipat doon sa ibang stock. So meron siyang pattern dito na lumabas. Ewan ko, pansin mo to. Ayan. So medyo nauntok siya dito sa bigger trend niya na descending triangle formation. So hopefully hanggang dito lang siya sa 1.25, mag-bounce siya, then gaganda ulit yung sentiment pag nag-breakout na siya dito sa side na to ng market natin. Okay? So nagre-retest yung RSI 50 level. Bullish pa rin naman yung MACD formation niya dahil sa malakas na sipa niya last time naman. Okay? So yan po yung galawan nitong si SPNEC. So based dito sa price, nag-loss siya ng negative 2.99%. So pero eto, sino ba to? Abacus na naman siguro to, no? Ayan, si Abacus sa si Salisbury. 43.3 million net foreign buy po siya. So merong bumibili talaga. May nag-invest talaga dito kay kay SPNC natin. Salisbury, Abacus ang buyer, and then Abacus FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? Next. So dito naman tayo sa medyo maganda ng mga stocks. Converge. Okay, so finally nag-breakout siya. And then ano ba yung nabasa natin? 12, no? Baba na pala ng fair value niya last time na nag-review ako sa kanya, 19 yata. So binaba na yung fair value niya. So 9 pesos pala ulit tong si Converge natin. So breakout tayo dito sa MA 100. Very good. So next na resistance is dito. Saan ba? Dito, no? Dito sa may breakdown area natin. 9.75. So pero medyo malayo, no? Baka hindi pa dyan. So maghanap muna siya ng pinakamalapit na resistance. So anyway, very good po kasi yun nga nagtuloy na yung breakout natin dito sa kanya. So may rally siya, and then titingnan natin kung masustain niya yung galaw na yan. So support is 8.7. Meron siyang momentum kasi yung RSI natin wala pa namang overbought. Pero ito yung maganda kasi meron tayong net foreign buy sa kanya, di ba? Umabot siya na 50 million. So ngayon ko lang nakita na may pumasok na ganito kalaki. Last time,
nung gumagalaw dito si Converge, meron din siya mga 10 million yata eh. Pa isa-isa itong mga malakas na spike bago sila lumabas dito. So pero ito yung pinaka-baseline ng pag-breakout niya is maganda kasi umabot siya ng 53.8 million. Tapos ayan, nakita ko si JP Morgan. Ayan. So good vibes tayo dito kay bumalik na good vibes natin dito kay Converge. So JP Morgan Citysec ang buyer, JP Morgan Citysec yung seller natin. So 6.93%. Congrats doon sa mga nag-ipon dito sa bandang baba naman. Hopefully mabot siya dito sa 10 pesos bago natin pag-usapan yung 12 pesos na fair value ni Converge. Okay? So next si dito, mga dito na text natin. So hindi na siya makagalaw at medyo nahirapan siya dito sa support. Retest ulit siguro tayo dito sa 2.2. So nagkaroon siya ng para naging dead cat bounce yung yung bounce natin dito sa area na to. So medyo mahina siya. Yung RSI natin is hindi makalampas dito sa 50. Yung MACD formation is open pa rin. Open pa rin naman siya pero medyo mahina yung sentiment ni dito natin. So kailangan ng kailangan ng catalyst ni dito para ma-push yung price. So nag-drop po siya ng negative 1.27%, minus 700K net foreign sell. Mercantile call ang buyer and then Asia Sec call yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So yun yung ating price action pa dito pero wala kasi ako makita na wala tayong makita na sentiment as of now. So siguro etong bounce na to last time. So yan sana yung resistance natin pero hindi naman siya makatuloy. Actually kailangan niya ng may wala siyang volume no. Nasaan kaya volume nito? Wala eh. Ayun wala pong volume si dito natin. Kaya medyo hirap siyang gumalaw as of this time. Okay? So next after ni dito is ABA. So yung malakas ang loob ang medyo tiba-tiba kay ABA natin. Kasi bumabagsak siya dito last time. Actually, meron siya mga one-time gain kasi nagbebenta siya ng mga asset niya, di ba? So, yung mga hectares na land niya, nagbebenta siya. So, siguro yun, nakatulong na sa kanya para sa sentiment niya. Tapos, yung ginalaw na niya, laki na ng galaw na ito eh. Hindi mo akalain to, malilit yung kandila pero lakas na rin siya, 27. So, more than 20% na yung ginalaw. And then, ngayon, so, syempre, naka-breakout na to, no? So, wala na kasi nag-breakout na siya dito sa price. So, yung rally, ang titignan natin sa kanya, ang pinaka next na resistance niya is wala tayong makita dito. Malayo, nasa 1.3. Pero ang pinaka-immediate niya is ito, 1.1. Ayan, so yan muna pag-usapan natin sa kanya for the coming few days siguro. Tapos very good din yung galaw ng niya, ng RSI at saka MACD formation. Kasi 5 days, 4 days na siya na puro green yung candle ni ABA naman natin. Okay? So wala yata tong net foreign buy. So very good, medyo malakas po yung galaw niya. Umabot siya ng 7.14%. And then, meron siyang net foreign sell na 284K. Ayan, so medyo lumabas yung winner siguro yan. May bank call ang buyer and then may bank FMS yung ating pinaka main seller. Support-wise, medyo malayo yung support niya nandito sa 0.97 po. Or kung gusto mo, kasi may trend siya, ito na lang. So kasi meron siyang trend line. Ayan, masisilip mo pag medyo nag-breakdown yung price action niya. Pero ngayon, malakas yung niya. Laki ng volume niya ngayon dito sa price action natin. And then next, si SMPH. So another winner for today. So nagulat din ako nung no? 'Di ba nung nakarang araw medyo nag-breakdown siya dito. Sabi ko bad yata yung pagbili ko kay SMPH kasi bumili din ako dito last few days back anticipation sa galaw ng market natin pero nag-drop siya no. So buti bumalik yung price kasi okay naman yung funda ni SMPH natin. So hopefully ma-break na natin yung 34 pesos para medyo tingnan naman natin yung 37 pesos sa kanya. So tingnan natin kung hopefully wala siyang pullback kasi medyo malakas yung niya yung galaw niya for today. Mabot siya ng 4.5%. Pero laki ng foreigner 241.7 million net foreign buy. Salisbury Mandarin ang buyer and then Maybank CLSA yung ating pinaka-main seller. So maganda magkaroon ng breakout dito sa 34 pesos si SMPH naman. Okay, so yun lang muna yung ating review. Medyo late ulit yung upload natin. Pero anyway, very good naman yung galaw ng market natin. So good vibes na good vibes.
yung mga portfolio natin as of this time. So nagre-recover siya. Hopefully tuloy-tuloy siya na 6-7 bago naman siya mauntog para sa profit taking. Syempre pag siguro hangga't hindi naman overbought si PSE natin, hindi pa naman siya magko-correct. Yung mga ganito 1.5%, may konting pullback siguro, pero very good 'yan para matouch natin yung 6-7 bago mag-end ang January naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Subscribe ka lang guys and then join ka sa group. Meron po tayong trading community. Crypto ko to. Tapos sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter. And then yung Patreon ha, yung mga gusto po ng guide sa market, kung gusto mo mga stock list, meron kami dito. So pwede mong i-check yung ating Patreon channel naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy trading po bukas.